Malandi ka talagang, Binilda ka! Pati asawa ko pinatulan mo rin! Ang landi-landi mo talaga! Oh, ay bakit naman, Samantha? Ginusto rin naman ang asawa mo! Hindi ba? Sarap na sarap nga siya sa akin! Kahit tanungin mo pa siya! Napakakati mo talaga! Hindi ka na nahiya! Lahat na lang yata ng lalaki rito sa baryo natin, balak mo makasiping! Wala kang kasing lante! Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Palibhasa kasi, pangit kang bruha ka! Pangit! Maagang nabulabog ang dalagang si Luna dahil sa malakas na sigawan na narinig niya mula sa labas ng kanilang bahay. Bumangon na lamang siya at hindi pinansin ang mga nangyayari sa labas. Hindi naman kasi ito bago para sa kanya. 20 taong gulang pa lamang si Luna na kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Isa siyang anak na walang nakikilalang ama sapagkat walang maipakilala sa kanya ang kanyang ina. Naganda na lamang si Luna para pumasok sa klase. Hindi niya binigyan ng pansin ang ina niyang si Aling Binilda na meron namang kaaway sa labas. Sawang-sawa na kasi ang dalaga sa ganitong klaseng eksena sa buhay niya. Pagod na rin siya na maging anak ng isang babaeng bayaran. Habang inaasikaso ni Luna ang kanyang sarili, patuloy namang nagsisigawan sina Aling Belinda at Aling Samantha. Wala ka na natitirang respeto sa sarili mo, Binilda! Pokpo ka! Kung hindi ka nahihiya sa mga tao sa paligid mo, kahit man lang sa anak mo, mahiya ka naman! Oh, huwag mo nga akong didiktahan kung anong gagawin ko sa buhay ko! Buhay ko to, Samantha! Oo nga, buhay mo yan! Malaya kang gawin lahat ng gusto mo hanggang sa magsawa yung pagkababae mo. Ang dumi-dumi mo na! Wala ka rin pakialam! Huwag mo akong pakikialaman, gagang to! Hindi kita pinapakialaman. Kung hindi mo sana isinasali yung asawa ko dyan sa kakatihan mo, baka magkaroon pa kayo ng age at pati ako madamay. Oh, hoy, bago mo ko talakan ng talakan ha, itanong mo muna yan sa asawa mo kung anong tunay na gusto niyang mangyari. Ay, gumising ka nga, Samantha. Kahit matanda pa ako sa'yo, abay mas bata naman akong tingnan. Kaya siguro nagsasawa na yung asawa mo sa'yo. O kasi naman tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Diyos ko, wala ka ng alindog. Ba't uliya ka talagang babae ka? Bayaran ka, hoy! Pok-pok! Hindi nagtagal, nagkasakitan nga ang dalawa. Sumunod si Aling Samantha kay Aling Binilda. Sinabunutan ng buong lakas ang ginang. Nahintutuloy si Luna sa kanyang ginagawa, tsaka nagmamadaling lumabas upang awatin ang dalawa. Ano ba? Tama na nga yan! Tumigil na nga kayo! Para kayong mga bata! Gayunpaman, tila walang narinig ang dalawang babaeng nilalamon ng galit. Patuloy pa rin sila sa pagsasabunutan. Naroon na nga ang lupo nilang kapitbahay na nanunood sa kanilang eksenang ginagawa. Mama! Aling Samantha! Tumigil na nga kayo! Pakiusap! Aba hindi! Kakalbuhin ko tong napakalandi mong ina! Ay, ikaw ang kakalbuhin ko! Mangkukulam ka! Oo, mangkukulam nga si Aling Samantha. Ngunit sa kabila noon, walang anumang takot na nararamdaman si Aling Binilda sa kanya. Malakas kasi ang loob ng ginang dahil ang lola ni Luna ay isa ring mangkukulam, kaya magagawa nitong gamutin at labanan ang anumang puwersang ibibigay ni Aling Samantha sa pangkukulam sa kanya. Bukod rito, higit na malakas ang kakayahan ng lola ni Luna kesa kay Aling Samantha. Kaya ganun na lamang kapanatag ang loob ng ina ng dalaga na hindi siya tinatabla ng kulam. Madali lamang itong maililiwas ng ina sa ginang. Maya-maya pa'y nakisali na si Luna sa puwersang pisikal ng dalawang ginang. Sumali siya hindi upang pagtulungan nila si Aling Samantha, kundi upang paghiwalayin na ang dalawa. Nanood na lamang ang mga kapitbahay nila. Ni isa ay walang nais tumulong, palibhasa kasi tuwang-tuwa silang makita ang ganong eksena. Tama na! Utang na loob! Tama na!
Magkaroon kayo kahit katiting na kahiyan sa mga kapitbahay natin. Sa wakas tumigil na rin ang kanilang sabunutan. Gayunpaman, nagbadya pa ring sumugod ang bawat isa, kaya pumagitna na si Luna. Kahihiyan ba ka mo, Luna? Yang malandi mong nanay, yan ang walang kahihiyan. Ay, masyado ka lang pakialamera sa buhay ng may buhay. Mama, tama na! Sumusobra na kayo! Napakarumi mong babae ka. Lampas na siguro dyan sa daliri mo yung mga lalaki na ikama mo. Ay, nako, wala ka ng pakialam doon. Bakit ka ba kasi nangingialam na bruha ka? Hanggat hindi mo nilulubayan ang asawa ko, hindi rin kita titigilan. Oh, sige, gawin mo kung anong gusto mo. Pero sa oras na may masamang mangyari dito sa anak ko sa sinapupunan ko, magbabayad ka! Nang dahil sa sinabi ni Aling Binilda, natahimik ang lahat. Si Luna ang pinakaunang nagulat. Halos hindi makagalaw ang dalaga dahil sa kanyang narinig. Samantalang nanlaki naman ang mga mata ni Aling Samantha. Malakas din ang mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay nila sa paligid. Maya-maya pa'y biglang nagsalita si Luna. Mama, anong sabi niyo? Pwede niyo bang ulitin? Hindi na agad nakasagot si Aling Binilda. Hindi kasi sinasadya ng ginang na mabanggit ang bagay niyon. Ilang segundo pa lamang ang lumilipas bago nakaimik ang ina ni Luna. Oo, anak. Buntis ako. Ano? Na naman? Buntis ka na naman, Mama? Patawad, Luna. Mama naman! Sabi ko na nga ba? At sino naman ang ama ng dinadala mong higad ka? Aling Samantha, pakiusap! Tumigil na nga po kayo! Pasensya ka na, Luna. Pero hindi ko magagawa yan. Alam kong mabait kang bata. Pero malas mo lang dahil may ina kang walang kasing landi. Umalis na po kayo! Ngayon na! Hindi ako aalis hanggat hindi sinasabi ng Binilda niyan kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Oh, si Pedring! Yung asawa mo! O ano, masaya ka na? Hayop ka talaga! Hayop ka! Dumating na sa kasukdulan ang galit na nararamdaman ni Aling Samantha. Dahil dito, nagbitiw na siya ng mga salitang gumimbal sa katinuan ng mag-inang Binilda at Luna. Isinusumpa ko kayo pareho ng batang yan! Isinusumpa ko na meron dalawang maaaring mangyari sa inyo. Mamamatay ka sa araw na isilang mong sanggol. Ngunit hindi mangyayari yon. Magiging tiyanak ang anak mo! Isinusumpa ko yan, Binilda! Isinusumpa ko! Pagkatapos banggitin ni Aling Samantha ang mga katagang yun, ay galit na galit siyang lumisan sa lugar. Matagal naman bago nakakilos ang mag-ina. Agad na hinila ni Luna ang pulsuhan ni Aling Binilda, saka hinatag papasok sa loob ng kanilang bahay. Doon na sinimulang interogahin ng dalaga ang ginang. Mama! Nag-iisip pa ba kayo? Ginagamit niyo pa ba yung utak niyo? Pasensya ka na, anak. Tigilan niyo nga ako sa kakahingi ng pasensya sa akin. Ano? Buntis ka na naman? Para ano? Para ipalaglag na naman yung batang yan? Mama! Ilang beses ka na nabubuntis at nagpapalaglag? Sagad na ang mga kasalanang nagawa mo! Ay, huwag kang mag-alala. Hindi naman nalaglag ang bata. Ano? Anong ibig niyo sabihin? Ilang beses ko nang tinangkang ipalaglag ito. Pero hindi siya mamatay-matay. Hindi alam ni Luna kung ano ang mararamdaman. Kung may lakas ng loob sana siyang sampalin ang kanyang sariling ina, kanina niya pa sana ginawa. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa iyo, Mama. Hindi ko na kayo kilala. Hindi na kayo ang dating mama na kilala ko. Pasensya ka na talaga, anak. Sa kabila ng paghingi ni Aling Binilda ng pasensya kay Luna, walang luhang tumulo mula sa mga mata ng ginang, kaya hindi nasabi ng dalaga kung taos-puso ba ang sinabi ng kanyang ina. Asar na si Luna sa mga oras na yun.
Ngayon, may bago na namang bata ang makikipagsapalaran sa mundong to na walang ama katulad ko. Ganun na nga ang mangyayari, Luna. At sino naman ang ama ng batang yan? Totoo bang si Mang Pedring? Umiling si Aling Binilda. Sanhi muli ng pag-aasar ni Luna. Sa totoo lang, anak, hindi ko talaga alam. Ano? Paano hindi nyo alam? Hindi ko nga rin alam eh. Alam ko na, Mama. Sa dami ba naman ng lalaking nakasiping nyo araw-araw, paano nyo pa malalaman, di ba? Alam nyo, tama si Aling Samantha eh. Malandi nga talaga kayo. Hoy! Magdahan-dahan ka sa mga salitang binibitawan mo, Luna. Bakit, Mama? Totoo naman ah. Matagal ko nang tinanggap yung mga salitang binabato ng mga tao sa akin. Pero kung ikaw ang gagawa ng ganon, hindi ko matatanggap yun. Bakit naman hindi? Totoo naman talagang malandi kayo ah. Luna, isa lang akong babaeng bayaran, pero hindi ako malandi. Hindi ako mangmang, Mama. Alam nating lahat na ganun pa rin yun. Ikaw lamang ang tanging nakakaalam kung bakit kailangan kong ibenta ang katawan ko, Luna. Alam mong ito lang ang paraan para mabuhay tayo. Hindi, Mama. Isa yung malaking kahibangan. Kahit kailan, hindi yan solusyon para matugunan ang araw-araw nating pangangailangan. Noon pa man, nakiusap na ako sa inyong tigilan nyo ng mga gawain yan. Alang-alang sa inyo at sa akin. Pero hindi nyo ginawa. Kasi nga, kailangan kong gawin para mabuhay tayo. Hindi! Ang sabihin nyo, gusto niya rin talagang lumigaya sa kama. Hindi nakasagot si Aling Binilda, bagkus ay nanlilisik lang ang kanyang mga mata. Sa tingin nyo ba kaya kong lunukin ang bawat butil ng kanin na kinakain ko? Ha? Gayong alam kong galing ito sa napakadiring bagay? Tumahimik ka na lang, Luna. Hindi! Gusto ko lang maintindihan yung nasusuka ako sa tuwing kumakain ako ng mga pagkain galing sa pera nyo. Kaya nga po nagtatrabaho rin ako kahit nag-aaral ako eh. Kasi hindi ko kayang makihate sa kita nyo. Hindi ko kayang kumain ng mabahong putik, Mama. Ni ako na nga ang nagpapaaral sa sarili ko eh. Kasi ayaw na ayaw kong tumanggap ng pera mula sa inyo. Saka, sapat lang din naman ang marumi nyong kita sa pagsusugal nyo. Tama na nga yung pagdadrama mo dyan. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa lola mo nang malabanan natin yung sumpa ng bruhang Samantha na yon. Mama naman, alam naman yung papasok ako sa klase ngayon, di ba? Mahuhuli na nga ako. Ano gusto mo? Hayaan mong mamatay ako at maging tiyanak ng kapatid mo. Gusto mo ba yun? Wala nang nagawa pa si Luna. Kahit galit siya sa kanyang ina, ayaw niya pa rin may masamang mangyari dito at sa magiging kapatid niya. Nagtungo nga sila sa bahay ni Lola Ignacia, ang lula ni Luna na siya ring ina ni Aling Binilda. Pagkarating nila roon, agad silang kumatok sa pintuan. Tao po! Nay! Naririyan ba kayo? Ako ito, si Binilda! Walang sumagot sa ginang, kaya sinubukan niyang muling kumatok at tawagin ang ina. Nay! Naririyan ba kayo sa loob? Nay! Katok ng katok at tawag ng tawag ang ginang, pero wala talagang sumasagot sa kanya. Maging kaluskos lang ay wala siyang naririnig mula sa loob. Ikaw nga ang kumatok, Luna. Baka wala po si Lola. Umuwi na lang tayo at bumalik na lang sa susunod. Ano? Nahihibang ka na yatang bata ka. Alangan naman pong pilitin natin. Wala nga sumasagot. Maya-maya pa may biglang nagsalita sa kanilang likuran. Binilda, Luna, Apo, anong ginagawa niyo riyan? Automatikong napalingon ang mag-ina sa kanilang likuran. Bumugad nga sa paningin nila si Lola Ignacia. Dala-dala nito ang kanyang lumang tungkod. Inay, naririyan lang naman pala kayo eh. Magandang umaga po, Lola. Magandang umaga rin, Apo. Anong sadya niyo't napadalaw kayo rito? Sa loob na natin pag-usapan, Inay. Ay, sige.
Pumasok na nga silang tatlo. Inalalayan pa ni Luna ang matanda sa kanyang pagpasok. Pagkaupo nila, agad na sinimula ni Aling Benilda ang kanyang sadya sa ina. Ni hindi niya muna kinumusta ang matanda. Gayunpaman, pinutol muna ni Luna ang pagsisimula ni Aling Benilda sa kanyang pakay upang kumustahin ang kanyang lola. Kumusta po pala kayo rito, Lola? Ay, nako. Ayos na lang naman ako, Apo. Hindi po ba kayo nagkakasakit? Malusog pa rin po ba ang pangangatawan nyo? Oo naman, Iha. Huwag mo kong alalahanin. Kahit mag-isa lang ako rito, alam ko namang palagi akong binabantayan ng namayapa mong lolo. Oo nga po eh. Mabuti naman po kung ganun. Ay siya, ano nga ulit ang sadya niyo at napadalaw kayo? Itong si Mama po ang may kailangan sa inyo, Lola. Bakit? Ano bang kailangan mo, Benilda? Ano nga po kasi yun, Inay? Kailangan ko yung tulong niyo. Tulong siya naman. Ano pa nga po ba? E di sa kakayahan niyo pong labanan ng kulam. Alam niyo naman yung si Mama. Napakaraming kaaway dahil sa sarili niya ring kagagawan. Ganoon ba? Eh, bakit? Ano na naman bang nangyari, Benilda? Ay, nagkagulo po kasi kami ng kapitbahay kong si Samantha. Samantha ba ikaw mo? Yung may lahi ring mangkukulam? Yun na nga, Inay. Siya na nga po yun. Ay, bakit? Ano bang nangyari? Kinulam ka ba niya? Ay, hindi naman po. Ay, kung ganon, ano bang problema? Ay, kasi po kanina lang, nagkagulo kami. Nagbitiw po siya ng isang mabigat na sumpa laban sa akin at dito sa anak ko na nasa sinapupunan ko. Nagulat si Lola Ignacia sa kanyang narinig. Hindi pa kasi alam ng matanda ang tungkol sa pagbubuntis ni Aling Benilda. Ano? Buntis ka? Ganoon na nga po. Ay, sino naman ang ama ng dinadala mo? Sumabat si Luna sa kanilang usapan. Ano pa nga po bang bago? Siyempre katulad ko pa rin po, Lola. Hindi pa rin alam ni Mama kung sino ang ama. Dalawa na kami ng batang yan na lumalaking walang kinikilalang ama. Ano? Hanggang ngayon pala'y hindi ka pa rin tumitigil sa gawain mong yan, Benilda. Kailan ka ba talaga magtitino? Puro ka na lang sakit ng ulo. Ang tanda-tanda mo na. Ay, naku, Nay. Hindi ako pumunta rito para pumasermo na ninyo. Nandito po ako para humingi ng tulong. Sige na ho, kumilos na ho tayo. Ay, siya. Halina kayo rito sa silid ko. Sumunod na kayong dalawa. Sige po, Lola. Tumayo na nga ang tatlo at dahang-dahang lumakad patungo sa silid ni Lola Ignacia. May hindi kaaya-ayang amoy ng matanda ang silid. Madilim din ito at tanging kandila lamang ang pinagmumulan ng liwanag. Bago simulan ni Lola Ignacia ang kanyang ritual, tinanong niya muna si Aling Benilda kung anong sumpa ang ipapatong kay Aling Samantha sa kanya. Samantala, tahimik na munang nanunood mula sa tabi si Luna. Benilda, ano bang sumpa ang binitawan ni Samantha? Ang sabi niya po ay mamamatay raw ako. Oras na isilang ko na yung sanggol. Ngunit kung hindi mangyayari yon, magiging tiyanak daw ang bata paglabas nito. Tumango-tango si Lola Ignacia habang nakakunot ang kanyang noo. Ganoon ba? Ganoon na nga po, Inay. Sinimula ng matanda ang kanyang ritual. Sinindihan niya ang kandila at ipinikit ang mga mata. Tila nagdarasal si Lola Ignacia. Ngunit ito ay para sa Panginoon ng kadiliman, lalo na't hindi makadiyos ang ganitong gawain. Hindi nagtagal, idinilat ang matanda ang kanyang mga mata. Nagtaka naman si Aling Benilda kung bakit ang bilis magdilat ng mga mata
ni Lola Ignacia. Bakit po, inay? Malakas ba ang puwersa ng sumpa ni Samantha? Umiling-iling ang matanda. Hindi, anak. Kung ganon, ano po yun? Huwag kang mag-alala. Mali ang iniisip mong isinumpa ka niya. Kunot ang noo ni Luna at Aling Binilda sa kanilang narinig. Si Luna na ang nagtanong. Po, ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Walang sapat na kapangyarihang itim si Samantha upang isumpa kayo. Walang sumpa na nangyari, kaya huwag kayong mag-alala. Naku, kung ganon, maraming salamat, inay. Mabuti na lang at walang sumpa. Oo, kaya mabuti pang itigil mo na yung gawain mo para hindi ka tuluyang mapahamak. Ay naku, nay, hindi na ako bata para pagsabihan ninyo. Hindi ka nga po bata, Nay. Pero mas mabuti pang mag-isip ang mga bata kaysa sa inyo. Ay, tama na yan. Huwag niyong sabihing magtatalo kayong dalawa sa harapan ko. Hindi po, Lola. Pasensya na po kayo. Paano ba yan, inay? Mauna na kami. Abay, uuwi na kayo kaagad. Ayaw niyo ba munang manatili rito kahit ilang oras? Ay, nanay, may trabaho pa kasi ako ngayon. Sana naman ay hindi masamang trabaho yan, anak. Ay, naku, nay. May pinagmanahan talaga itong apo nyo. O siya, sige na ho. Uuwi na po talaga kami. Ay, siya, sige. Mag-iingat kayo. Opo, inay. Lola, apo, mag-iingat kayo. Opo, Lola. Sige po, paalam na po sa inyo. Paalam, apo. Tumayo na nga ang mag-inang Binilda at Luna saka lumabas ng bahay. Naglakad lang sila pauwi. Pansin ng dalaga ang pagdilim ng ulap kaya inaya niya ang ina na magmadali sila dahil baka maabutan sila sa pagbuhos nito. Ay, bakit ba tayo nagmamadali, Luna? Hindi ka naman siguro papasok ngayon sa klase. Hindi na nga po. Pero baka maabutan po tayo ng ulan. Gusto mo bang mabasa tayo? Ay, naku. Hindi naman natin ikamamatayan. Hindi nga po. Pero baka magkasakit tayo sa lamig. Ay, sus naman. Konting sakit lang naman. Hahanap na muna ako ng racket dyan sa gilid-gilid. Diyan sa mga madadaanan natin. Ano? Inay naman. Hindi pa ba kayo napapagod? Lalandi na naman kayo? Sa harap ko pa mismo? Huwag ka na nga magreklamo. Wala na akong pera. Wala ka na rin namang pera. O, anong kakainin natin? Hahanap po ako ng paraan. Hindi malaki ang kita mo, Luna. Kulang na kulang yan sa pag-aaral mo. Ikaw kasi, inalalaman ka pang pag-aaral-aral na yan, pwede namang tumigil. Alam na alam niyo pong hindi ko gagawin yan. Yang huminto sa pag-aaral, Mama. Ay kung ganon, abay hindi rin ako hihinto sa gawain kong ito. Napasapo na lang si Luna sa kanyang noo dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang ina. Maging sa daan, habang naglalakad sila, patuloy pa rin silang nagtatalo. Maya-maya pa'y may nadaanan silang grupo ng mga kalalakihan at nagiinuman. Liliko na sana ng daan si Luna, ngunit mabilis na kumilos ang ina upang lapitan ang mga lalaking ito. Mama! Ano ba? Bumalik nga kayo rito? Kung gusto mo nang umuwi, edi mauna ka na. Magluto ka na lang din ng pananghalian natin para mamaya. Diyos ko naman, Mama! Ang tigas talaga ng ulo mo! Biglang nag-iba ang paraan ng paglalakad ni Aling Binilda. Pakembot-kembot na ito saka sinasadyang ilabas ang kanyang cleavage upang maakit ang mga lalaki. Malapad rin ang ngiti ng ginang. Habang papalapit si Aling Binilda sa mga lalaking nagiinuman, inis naman siyang sinundan ni Luna. Gayunpaman, hindi kaya ni Lunang lumapit din sa mga lalaking yun. Kaya nagnago na lamang ang dalaga sa may poste na malapit sa kinaroroonan ng mga lalaki. Kunot na kunot ang noo ni Luna habang pinanunood ang ina niyang lumalandi na naman. Sa mga sandaling ito,
Pinasadahan na ni Aling Binilda ng malagkit na tingin ang lalaking naruroon. Mula ulo hanggang paa, ang ibang lalaki ay napakagat sa kanilang labi, samantalang humihiyaw naman ang iba. Hindi maitatangging maganda ang hugis at pangangatawan ni Aling Binilda. Maputi rin siya at may makinis na balat. Malaki ang dibdib at puwet, matangkad, malaman ang katawan at may magandang mukha. Sa kabuuhan, hindi mahalatang may katandaan na si Aling Binilda dahil napakabata niya pang tingnan. Sobrang lakas pa rin ng kanyang alindog. Pinagpiesta na nga si Aling Binilda ng mga lalaking nilapitan niya. Ang iba rito'y palihim na humipo sa kanyang katawan, ngunit hindi pa rin ito nakatataka sa paningin ni Luna. Nang may isang lalaking yumakap kay Aling Binilda, hindi na nakatiis lang na manood si Luna. Galis siyang naglakad papunta roon upang hilahin paalis ang kanyang ina. Ngunit bago pa man siya makarating, nagulat na lamang si Luna nang makita ang isang ginang na galit din na naglalakad papunta sa kinaroroonan ng ina. Si Ginang Maricel, ito ang pinakamayaman nilang kapitbahay. Tuloy agad na napabitiw ang lalaking yumakap kay Aling Binilda. Hoy! Babaeng walante! Nag-aasi ka na naman ng lagim dito, ha? Ang lakas ng loob mong akitin ang asawa ko, ha? Humanda ka sa akin! Tumakbo si Ginang Maricel upang sugurin si Aling Binilda, kaya napatakbo rin si Luna upang tulungan ang kanyang ina. Napakalaking babae pa naman ni Ginang Maricel. Isang sampal niya lang sa ina ni Luna, tsak na matutumba na agad ito. Mas malaki pa kasi ang palad ni Ginang Maricel kesa sa mukha ni Aling Binilda. Mama! Umalis na kayo riyan! Tinawag ni Luna ang kanyang ina upang paalisin na ito. Dang sa gayon, hindi niya na matikman ang bigat ng kamay ni Ginang Maricel. Kaya lang ay tila ba hibang na yata ito kay Aling Binilda at hindi man lang ito natatakot. Mama! Ano ba? Tama na nga kasi! Binilisan na lamang ni Luna ang pagtakbo sa kasamaang palad. Naunang dumating si Ginang Maricel dahil mas malapit siya sa pwesto ng mga lalaking nagiinuman kesa sa gilid ng poste kung saan naruroon si Luna kanina. Malanti ka! Babaeng bayaran! Salot sa lipunan! Agad namang nagulo ang grupo ng mga lalaki. Sabay-sabay silang tumayo. Ang iba ay lumayo sa eksena, samantalang ang iba naman ay sinusubukang pigilan ang magiging laban ni Ginang Maricel at Aling Binilda. Ang asawa ni Ginang Maricel na si Mang Berto, ang pinakaunang humarang sa galit na ginang. Ano ba, Maricel? Tumigil ka na nga! Anong tumigil? Hindi ako titigil! Iharap mo sa akin yung babaeng yan! Tumigil ka! Nakakaya sa mga tao rito! Aba! At ako pa talaga ang mahihiya rito? O bakit hindi kayo nahiya sa pinagagagawa nyo? Kulang na lang maging tuko kayo sa sobrang tikit nyo sa isa't isa! Nahiya ba kayo? Tumahimik ka, sabi! Ang ingay-ingay mo! Hindi! Iharap mo sa akin ang babaeng bayaran na yan! Tatamaan talaga sa akin yan! Naku! Mapapatay ko talaga yan! Ang ingay mo naman talaga, Maricel! Huwag mo ako matawag-tawag sa pangalan ko! Malandi! Makating babae! Hindi kinaya ni Luna ang sigawan ng eksenang yun. Hinila na ng dalaga ang kanyang ina papalayo sa kanila bago pa man ito masaktan ni Ginang Maricel. Kaya lang, nagpupumigla si Aling Binilda. Ano ba, Luna? Bitiwan mo nga ako! Tumigil ka na nga, Mama! Kita mo na nga nagkakagulo na sila ron, oh! Alam ko! Hindi pa nga ako nakakakuha ng pera mula sa kanila! Pwede ba bitiwan mo ko? Tama na, Mama! Tama na! Puro pera pa rin ang iniisip mo kahit nagkakagulo na! Malapit na silang malasing. Alam kong bibigyan nila ako ng datong kapag mga lasing na sila. Sinasayang mo na naman ang pagkakataon eh. Mama, huwag mong punuin ang pasensya ko!
Malakas na hinila ni Luna si Aling Binilda hanggang sa tuluyan na silang makaalis ng lugar na yon. Hawak-hawak pa rin ng dalaga ang pulsuhan ng kanyang ina hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Nang makapasok na sila, saka lamang binitiwan ni Luna si Aling Binilda. Hindi pa man nakakabihis ang dalawa, sinimula na ng dalaga ang paninermon sa ina niyang nasobrahan sa katigasan ng ulo. Mama, lagi na lang ba tayong ganito? Lagi ka na lang bang makakahanap ng kaaway dahil dyan sa kalandian mo? Hindi naman yun malala, anak. Masanay ka na. Ano? Naririnig mo pa ba ang sarili mo, Mama? Hindi lang po ikaw mapapahiya sa ginagawa mo. Pati na rin po ako, Ma. Maawa ka naman sa akin, oh. Lagi rin akong kinukutya sa eskwelahan. Kasi nga, yung mama ko, bayarang babae, malandi, kung sino-sino ang pinapatulan. Lahat na lang, Mama. Natanggap ko na po lahat ng pangungutya. Ma, kung hindi kayo naaawa sa sarili niyong pagkababae, kahit sa akin na lang po. Maawa naman kayo sa akin, Ma. Ako ang nagdurusa sa ginagawa niyo. Oy, bakit, Luna? Ginagawa ko ba ito para sa sarili ko lang? Oo, Ma. Para sa sarili mo lang talaga yan. Nagtatrabaho naman po ako habang nag-aaral eh. Alam niyo, hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo. Kasi nandidiri nga ako. Diring-diri ako, Ma. Kaya kumakayod rin ako ng husto. Para lang matustusan sa sarili kong pangangailangan. Oy, kasalanan mo na yun. Hindi mo tinatanggap yung binibigay kong pera. Hanggang kailan ko uulitin sa inyo, Ma, na hindi ko kayang gumastos ng perang galing dyan sa pagbebenta nyo ng inyong katawan? Ma, kailan pa ba kayo titigil? Hanggat nabubuhay ako, hindi ako titigil, Luna. Grabe ka na po, Ma. Grabe ka na talaga. Sana hindi mo na lang ako isinilang sa mundong to. Ako lang kasi ang nahihirapan eh. Samantalang kayo, labis namang natutuwa sa napakaruming hanap buhay na yan. Tapos ngayon, nagpabuntis pa kayo? Anong igagastos nyo sa bata? May panibago na namang makakaranas ng masasakit na bagay na naranasan ko. Dalawa na kaming walang ama nito. Ay, tumahimik ka na nga lang, Luna. Masyado ka ring OA. Alam mo ba yun? Napailing na lang si Luna sa bawat tugon na naririnig niya mula sa kanyang ina. Tila hindi na talaga magbago pa si Aling Binilda kahit anong gawin ni Luna para kumbinsin ng ina niyang maghanap na lang ng marangal na trabaho. Hindi naman pumapayag ang ginang, kesyo mababaw raw ang kanyang pinag-aralan, kaya tiyak na mababa rin ang kanyang sweldo. Mas pinili niyang maging isang babaeng bayaran dahil napakabilis lang ng pera sa trabahong iyon. Wala nang magawa pa si Luna kundi tanggapin na lang ang katotohanan na anak siya ng kalapating mababa ang lipad. Nagdaan ang maraming buwan, patuloy na nag-aral si Luna. Isa siyang mag-aaral sa umaga at trabahante sa gabi. Kung ano-anong trabaho ang pinapasok ni Luna, pero marangal naman ang lahat ng yun. Minsan, nagtitinda siya ng balot, minsan naman, naglalako ng mga kakanin, nagbabantay sa peryahan at naglalaban ng damit ng kapitbahay, at marami pang iba. Kahit pagod siya sa klase, hindi niya ito pinansin dahil kailangan niyang sumahod. Malaki na rin ang tiyan ng ina niyang si Aling Binilda. Hindi na muna lumabas pa ng bahay ang ginang dahil hindi na nito kayang maglakad sa labas upang lumandi. Si Luna na lang ang inaasahan niya. Sa kabila ng hirap na ito, hindi sumuko si Luna sa pag-aaral. Doble ang kayod din ginagawa ng dalaga. Kahit madalas pa siyang absent sa klase dahil rumarakit din siya maging sa umaga. Ayos lamang yun sa kanya hanggat pasado pa rin ang kanyang mga marka. Isang araw, may lalaking nakilala si Luna. Siya si Simon. Isang binatang walang bahid ng panghuhusga sa kanya, maging sa ina ng dalaga. Napakabait ng lalaking ito. Hindi nagtagal, umibig nga sila sa isa't isa hanggang naging opisyal na magkasintahan. Luna, mahal mo ba ako? Ngayong buwan na to,
Magkakaanak na iyong ina, tama? Napahinto si Luna mula sa pagsusulat sa kanyang mga aralin dahil sa tanong ni Simon na nasa loob ng silid-aralan. Oo, mahal. Bakit mo natanong? Wala naman. Pansin ko lang kasi sobrang laki ng tiyan ni Aling Binilda. Kaya naisip ko, baka malapit na siyang manganak. Oo. Naku mahal, magkakaroon ka na ng kapatid. Oo nga. Pero pareho naman kaming walang makikilalang ama. Nalungkot si Simon sa tinura ng dalaga. Hayaan mo na lang Luna, ang mahalaga may kapatid ka na. Ituring mo siyang isang biyaya. Sana ganun lang yung kadali. Tinapik ni Simon ang balikat ng kanyang nobya at binigyan ng isang yakap. Pagkatapos ng klase ay inihatid muna ni Simon si Luna sa kanilang bahay. Saka nagpaalam ang binata na umuwi. Masaya namang tumugon si Luna. Mama! Nandito na po ako! Pumasok na si Luna at masaya naman siyang binati ng kanyang ina. Mabuti naman at nakauwi ka na ng maaga, anak. Gutom ka na ba? Oh, heto. Nagluto ako ng paborito mong kare-kare. Kumain ka na. Po? Bakit naman kayo nagluto? Ang laki na ng tiyan niyo, oh. Ay nako anak, nababagot na nga rin ako rito sa bahay. Mabuti na yung may ginagawa ako. Tsaka huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nahirapang magluto niyan. Mabuti na yung makakagalaw-galaw ako para naman ma-exercise ako. Sige po, Mama. Maraming salamat po. O siya, magbihis ka na muna. Opo. Masayang nagbihis si Luna saka tumungo sa kusina habang kumakain ang dalaga. Nakangiti naman si Aling Binilda habang nakamasid sa kanya. Kumain na rin po kayo, Mama. Naku, mamaya na ako anak. Hindi pa naman ako nagugutom. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Kakain na rin ako mamaya pagkatapos mo. Mama, sabay na lang po tayo. Ay, hindi na anak. Gusto kitang panoorin habang kumakain. Namimiss ko kasi ito eh. Ang tagal na pala kitang hindi naaasikaso. Napangiti na lamang si Luna sanhi ng kanyang narinig. Masayang masaya ang dalaga. Tahimik niyang hinihiling na sana ganun palagi si Aling Binilda, maasikaso, mapagmahal na ina, higit sa lahat malayo sa marumi nitong trabaho. Nagpasalamat si Luna sa pagbubuntis ng kanyang ina. Naging dahilan kasi ito ng pagtahimik ng buhay ng dalaga at maging si Aling Binilda. Sa wakas ay naramdaman na rin ni Luna ang pamumuhay na walang samaan ng loob sa kanyang ina. Buntis kasi si Aling Binilda kaya hindi ito lumalandi at nagbebenta ng katawan. Kinagabihan, nagpaalam si Luna na umalis upang magtrabaho. Doon siya ngayon magbabantay sa bilyaran, ilang kanto mula sa kanilang bahay. Hindi ito ganun kalayo, hindi rin ganun kalapit. Sakto lang kung lalakarin. Mama, aalis na po ako. Maiwan ko po muna kayo. Sige anak, mag-iingat ka ha. Opo, Mga anong oras ka makakauwi niyan? mga alas 11 po siguro. Huwag niyo na po akong hintayin, Ma. Mauna na po kayong matulog mamaya. Naku, ay mapupuyat ka na naman yan, Luna. Ayos lang po. Medyo malaki naman ang sasahurin ko kaya ayos lang mapuyat. O sige anak, ikaw nang bahala kung papaano bubuksan ang pintuan natin ha? Alam mo na yun. Opo, Ma. Ako na po ang bahala. Aalis na po ako. Sige, ingat ka anak. Opo, Mama. Paalam na po. Pagkarating ni Luna roon, agad niyang sinimulan ang kanyang trabaho. Lumipas ang ilang oras hanggang sa naging alas 9 na ng gabi. Nagsidatingan ang mga lasing na adik sa kanilang baryo. Nako, nandito na pala itong si Miss Beautiful. Oo nga. Pre, saktong-sakto ah. Nakachamba tayo. Mukhang masisiyan tayo sa gabing ito. Labis na kumunot ang noo ni Luna nang lumapit sa kanya ang tatlong lasing na adik. Ang lagkit ng tingin ng mga ito sa kanya, kulang na lang, hubaran siya ng paningin ng mga ito. Wow, sexy rin ito ah, pre.
manang-mana sa nanay niya. Talagang manang-mana. Siguradong masarap itong batang ito. Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin! Natakot ng gusto si Luna nang maranasang hinawakan ng lalaki ang kanyang pulsuhan. Huwag ka nang pumalag pa, Miss Beautiful. Alam namin ang kailangan mo. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Parang awa niyo na! Tama na! Huwag ka nang pumalag, Miss Beautiful. Nako, mga pare, ako, Sally! matapang ah! Matapang oh! Huwag ka na kasi magpakipot pa, Miss Beautiful. Sobrang tagal na naming hindi nakakasiping ang mama mo. Kaya ngayon nakita ka namin dito. Pagkakataon na namin. Di ba mga pare? Tamo ka dyan pare. Sabik na ako makatikim uli ng babae. Oo nga naman. Mas bata pa ito at sexy at saka mas maganda ang katawan. Higit sa lahat, mukhang mas masarap ito. Sabay-sabay na nagtawanan ang tatlo habang patuloy na nagpupumigla si Luna. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang takot. Alam niya kasing walang magtatangkang tutulong sa kanya dahil kilalang mga adik na yun sa baryo nila at walang may lakas ng loob para kalabanin sila. Sige na pre, hindi na ako makapaghintay pa eh. Hindi! Bitiwan niyo nga ako! Ano ba? Lumayo kayo sa akin! Huwag ka na kasi magpumiglas kung ayaw mo masaktan, Miss Beautiful. Oo ka naman, kung masarap ang ina mo, sigurado akong masarap itong anak niya. Pakipot pa eh, gusto rin naman eh. Mga gago! Gusto niyong mukha niyo! Aba, matapang nga talaga. Lalo tuloy ako nasasabik eh. Yeah! Nagsimula ng magnakaw ng halik ang tatlong lalaki. Sabay-sabay silang sumugod kay Luna. Sa pagkakataong ito, nanginig na ang katawan ng dalaga dahil sa takot. Tulong! Makiusap! Tulungan niyo ako! Tulong! Tumulo na nga ang luha ng dalaga mula sa kanyang mga mata. Habang nagpupumigla siya, patuloy naman ang tatlo sa kawalang hiyaang ginagawa nila. Walang sino man ang nagtangkang tumulong. Ang lahat ng taong naglalaro doon ay mabilis na umalis. Maging ang may-ari ng bilyaran ay umalis din. Ganito sila katakot sa tatlong adik na ito. Palibas ay mula rin sa maimpluwensya at mayamang pamilya. Sigaw ng sigaw si Luna bago pa man siya tuluyang maangkin ng tatlo. Lalo siyang napasigaw nang pinunit ng isang lalaki ang kanyang damit. Kaya nakikita na ngayon ang strap ng kanyang bra. Oh pare, ang kinis. Mukhang malaki ang dibdib nito. Tsamba talaga tayo at mabubusog tayo. Huwag kayong maraming satsat dyan mga pre. Ang kinin na natin to. Agad nilang inihiga si Luna sa bilyaran. Iyak ng iyak ang dalaga habang hinahawakan ng dalawang lalaki ang magkabila niyang kamay saka iginapos. Hindi! Pakiusap! Parang awan niyo na! Huwag niyong gawin sa akin to! Maawa kayo sa akin! Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ako! Tulong! Parang awan niyo na po! Tulungan niyo po ako! Kahit anong pagmamakaawa ni Luna, nagmistulang bingi ang tatlong lalaki. Patuloy lang ang mga ito habang humahalakak na tila sinasapian ng demonyo. Hindi nagtagal, tuluyan na nga nilang nakuha ang pagkababae ni Luna. Malakas ang tawanan ng tatlong adik na lasing nang sila ay lumisan sa bilyarang iyon. Yun na ang tila impyernong sandali sa buhay ni Luna. Walang humpay ang pag-agos ng kanyang masaganang luha habang mahinang tinatawag ang kanyang ina. Sa gabi din yun, tatlong lalaki ang sabay-sabay na dumungis sa kanyang pagkababae. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo!
Walang ibang salitang lumabas sa bibig ni Luna, kundi ang mga yun lamang. Wala rin siyang lakas. Nakahiga pa rin siya sa billiard board habang pilit na tinatabunan ang sariling katawan. Maya-maya pa, saka lamang lumapit sa kanya ang may-ari ng bilyaran. Iha, tumayo ka na riyan. Yun ang huling katangang narinig ni Luna bago nawalan ng malay. Nang magising si Luna, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang silid ng bilyaran. Noong nakita niya ang nobyong si Simeon, habang nakahawak ng mahigpit sa kanyang mga kamay, wala itong tigil sa kaiiyak habang nakasubsob ang mukha sa kama. Patawad, mahal ko. Patawad. Hindi kita na ipagtanggol sa mga hayop na yun. Patawarin mo ko. Nahuli ako ng dati. Patawad, Luna. Patawad. Paulit-ulit na sinasambit ng lalaki. Agad na nakilala ni Luna ang boses. Matagal pang hindi nakaimik ang dalaga. Patuloy lamang ito sa kanyang pag-iyak habang pilit na naaalala ang kanyang mapait na sinapit. Nang mahimasmasan ay nagawa na rin itong makapagsalita. Simeon, mahal ko. Nang marinig ni Lunang umangat ang paningin ni Simeon, lalong napaiyak ang binata. Nang makitang gising na ang kanyang kasintahan. Luna, patawarin mo ko. Mga hayop sila. Mga hayop! Hayop! Hindi kita niligtas mula sa kanila. Napakalaki ng kasalanan ko bilang nobyo mo. Pero huwag kang mag-alala. Titiyakin kong magbabayad ang mga demonyong yon. Tama na, mahal. Gusto ko na munang umuwi sa bahay. Nang mabanggit ni Luna ang katagang yun, saka lamang naalala ng binata na meron siyang sasabihin sa dalaga. Luna, pupunta tayo ngayon sa ospital. Pagkarinig ng salitang ospital, biglang nabahala si Luna. Ha? Bakit? Naruroon ang mama mo. Agad na nataranta si Luna nang marinig ang tungkol sa kanyang ina. Si Mama? Bakit? Anong nangyari kay Mama? Ayos lang ba siya? Nanganak ang iyong ina kagabi, mahal ko. Tumulo na ang luha ni Luna dahil sa tinura ng kanyang nobyo. Tila pansamantalang nakalimutan ng dalaga ang mga sandaling malaimpyerno nangyari sa kanya. Kumusta si Mama? Kumusta ang kapatid ko? Nasa mabuti silang kalagayan. Kung ganun, dalhin mo ako sa kanila, Simeon. Gusto ko silang makita. Mabuti na lang din at pinahiram ng damit na may-ari ng bilyaran si Luna. Kahit hindi pa ganun kalakas ang katawan ni Luna, sinikap niyang makarating sa ospital kung nasaan ang kanyang pamilya. Sumakay sila ni Simeon sa tricycle papunta roon. Habang nasa gitna ng biyahe, hiniling ni Luna kay Simeon na wag munang babanggitin sa kanyang ina ang napakasamang pangyayari sa dalaga. Kaya lang, alam na pala ito ni Aling Binilda. Napakabilis kumalat ng balita. Tuloy na hindi malaman ni Luna kung paano humarap sa kanyang ina. Gayunpaman, inalalayan ni Simeon ang kanyang nobya hanggang sa nagkaharap na ang mag-ina. Patawarin mo ko, anak. Patawad. Wika ng ina, sabay na napayakap ng mahigpit sa kanyang ina. Nagsimula namang maglandas ng mga luwas sa mata ng dalaga. Maging ang kanyang ina at nobyo ay napaiyak na rin. Kumusta po kayo, Mama? Kumusta po ang kapatid ko? Anak, huwag mong ibahin ang usapan. Mama! Alam ko na ang lahat. Nakarating na sa akin. Patawarin mo ko, anak. Kasalanan ko ang lahat ng ito.
Napakawalang kwenta kong ina. Hindi po, Ma. Huwag niyo pong sabihin yan. Umiyak na rin si Aling Binilda habang nag-iiyakan na mag-ina. Pilit namang pinatatag ni Simeon ang kanyang sarili kahit nais niya ring humagulhol. Ma, kumusta po kayo? Hindi mo ko dapat alalahanin, anak. Okay ako. Okay rin ang kapatid mo. Ikaw ang dapat kong alalahanin dito. Halos hindi ko magawang umire dahil una kong nalaman na may masamang mangyari sa'yo bago ko pa naisilang si Miro. Po? Miro? Oo, anak. Miro ang pangalan ng iyong kapatid. Niyakap ni Aling Binilda ang kanyang panganay saka humagulhol ng gusto. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil sa nangyari sa iyo, anak. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng yun. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo, Ma. Wala po kayong kasalanan sa nangyari sa akin. Biglang sumabad si Simeon sa usapan ng mag-ina. Malaki ang galit sa himig ng binata. Nararapat lang sa mga taong yun na magdusa. Pagkatapos silang babuyan, dapat silang mamatay. Mga demonyo sila! Mga hayop sila! Sangayon ako sa sinasabi ng nobyo mo, anak. Kulang pa nga ang buhay nila bilang kabayaran sa ginawa nila sa iyo. Dapat tayong gumawa ng paraan. Hindi. Wala tayong laban sa kanila, Ma. Masyado silang maimpluwensya. Hawak nila ang batas dito sa lugar natin. Mas lalo lang tayong mapapahamak. Muli tuloy na iyak ng todo ang dalagang si Luna. Hindi niya alam kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Pero anak, Mama, pakiusap. Huwag niyo na ho idamay ang sarili niyo. Ako na ho ang baalang gumawa ng paraan. May oras din sa akin yung mga lintik na yan. Kumanda rin sa akin ang mga gagong yan. Susubukan kong kausapin ang mga tiyuhin ko. Hihingi ako ng tulong sa kanila. Tayo ang magagawad sa kanila ng hustisya. Ibibigay natin ang nararapat para sa kanila. Kapag ginawa mo yan, Simeon, uubusin nila ang buong angkan mo. Pati kayong lahat, madadamay. Alalahanin mong maimpluwensya sila, Simeon. At kaya nilang bayaran ang batas. Wala akong pakialam. Hinding-hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa'yo. bilang ina, hindi ko rin sila mapapatawad. Nang pumasok ang nurse ay sinabi nitong maaari na nilang tingnan ang kapatid ni Luna. Kumilos na nga si Luna upang tingnan ang kapatid niya. Napakaganda ng sanggol na babae. Sa unang tingin pa lang ay bahagyanan nitong nakagaanan ng loob ni Luna. Maya-maya pa'y nakaramdam ng kakaiba si Luna habang tinitingnan niya ang kapatid na sanggol. Hindi sinasadya ng dalaga nang biglang maalala ang sumpa ni Aling Samantha. Maraming buwan na ang nakalilipas, hindi malaman ni Luna kung bakit siya kinakabahan. Gayong sinabi naman ng kanyang lola na walang sumpang naganap dulot ng mahinang kakayahan ni Aling Samantha. Abala si Luna sa ginagawa nang bigla siyang napasigaw. Nakita niya kasi ang isang parang malaking daga na dumungaw sa bintana. Sa isang kisap ng kanyang mga mata, bigla na lang itong nawala. Hindi niya tuloy malaman kung namamalikmata lamang siya. Luna, bakit? Anong problema? Mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Ayos ka lang ba? Ano ba nakita mo? Tarantang umiling si Luna. Oo, ayos lang ako. Ayos lang ako, Nay. Teka, sigurado ka ba? Bakit parang namumutla ka yata? Oo nga naman. Hanggang sa muli na namang natulala si Luna. Nasundan ito ng kanyang pag-iyak. Tila pa sulput-sulput rin ang mapait na pangyayari sa kanyang isipan. Walang nagawa si Simeon at Aling Binilda, kundi ang amuhin na lamang siya.
Kinabukasan ng araw na yun, nabalitaan na lamang ng lahat ang pagkamatay ng isa sa mga lumapastangan kay Luna. Natagpuan daw ang bangkay nito na palutang-lutang sa ilog. Subalit ang labis na nakababahala ang sinapit ng katawan nito. Laslas ang kanyang liig habang pinutol ang ari nito. Walang sino man ang makatukoy sa may kagagawa ng bagay na yun sa lalaki. Dahil doon, parang bahagyang nabunutan ng tinik sa liig ni Luna at ng kanyang ina. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti na ring nagiging mabuti ang lagay ni Luna. Subalit paminsan-minsan bigla na lang itong natutulala. Maiiyak at parang malalim ang iniisip. Wala namang magawa ang kanyang ina kung hindi panuuri na lamang siya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin sa pag-aaral si Luna. Isang araw, pumanaw na ang lola niyang si Lola Ignacia dahil sa katandaan. Gumuho ang mundo nito dahil gayunpaman kailangan nilang harapin ang kapalaran nito. Samantala naman, lumipas pa ang ilang mga araw. Hindi na nakapagtrabaho si Aling Binilda dahil binabantayan niya ang sariling anak. Ngayon ay higit na nahihirapan si Luna dahil kailangan niya mag-triple sa pagkayod ng gusto para lang may maipon para sa gatas ng sanggol. Umaga noon, maririnig ang pagtatalo ng mag-ina dahil sa kawalan nila ng pera. Hayaan niyo po, Mama. Bibili agad ako kapag magkakapera ulit ako. Saka meron pa naman pong natitira. Oy, ano? Hihintayin muna natin na maubos yun. Kailan ka pa magkakapera? Sa lalong madaling panahon po, Mama. Maghahanap agad ako ng trabaho. Sigurado ka bang wala kang pera? Wala pa sa ngayon, Ma. Naku, baka naman winawaldas mo lang dyan sa nobyo mong si Simeon. Automatikong agad na kumunot ang noo ni Luna dahil sa sinabi ng kanyang ina. Anong sinasabi niyo, Ma? Ang sabi ko ay baka ginagastusan mo lang yung nobyo mo. Kaya wala ka na maibigay sa amin ng kapatid mo. Mama naman. Alam mo naman napakarami kong kailangan bayaran sa eskwelahan. Marami po akong project. Ang laki ng gastusin doon, Ma. Ay naku, Luna. Ang mabuti pa siguro babalik na lang ako sa dati kong trabaho. Total, marami naman akong suki na naghihintay sa akin. Lalong nainis si Luna sa kanyang narinig. Ano ba, Ma? Huwag niyo nang dagdagan pa ang problema natin. Akala ko ba iwanan niyo na yung maruming trabaho na yan? O anong gagawin ko? Wala na tayong pera. Paubos na yung gatas ng kapatid mo. Halos wala na nga tayong makain eh. Ang kupad-kupad mo kasing kumilos. Yang isang linggo mong kita, isang gabi ko lang yan. Tumigil ka na, Mama! Ay, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin to. Yung ako ay lahat ng responsibilidad rito sa bahay natin. O bakit? Nagre-reklamo ka na ba? O hindi ba ginusto mo yan? Masyado ka kasing nagmamagaling. Madali lang naman maghanap ng pera. Wala ka lang talagang diskarte. Maaaring madali lang sa inyo, Ma. Kasi nagbebenta kayo ng katawan eh. Pero para sa akin po, mahirap, Ma. Sobrang hirap. Alin naman ang mahirap? Ang paghahanap ng pera. Kung ginagamit mo yung utak mo, di madali ka magkakapera. Ang sabihin mo, wala ka talagang pakialam sa kapatid mo. Kaya hahayaan mo na lang na maubusan ng gatas paminsan-minsan. Mama, ano bang akala niyo sa akin, robot? Ma, nag-aaral ho ako. Dapat nga kayo ang sumusuporta sa pag-aaral ko eh. Kasi kayo yung magulang. Responsibilidad niyong pag-aralin ako kasi anak niyo po ako. Tapos, anong gagawin ko rito sa kapatid mo? Dadalhin ko rin sa lodging house, ibebenta ko, ipapamigay ko. Hindi talaga kayo magbabago, ano? Wala na kayong ibang makitang trabaho, kundi yan na lang talaga. Kung ano-ano pa yung sinasabi niyo. Itong alam ko eh. Tama na! Tingnan niyo yung nangyari sa akin ngayon, oh. Ako na nga nagpapaaral sa sarili ko. Ako pa ang bumubuhay sa inyo ng kapatid ko. Ang hirap na, Ma.
Ang hirap-hirap na! Napapagod rin ho ako! Pwede huminto ka sa pag-aaral mo? Bantayan mo tong sanggol na to para naman ako ang maghanap ng pera? Bakit ganyan kayo mag-isip, ma? Ano bakit? Ayaw mo maiwan dito sa bahay para magbantay sa kapatid mo? O ano, sige! Dalhin mo sa eskwelahan. Isama mo kahit saan ka magpunta. Abay, sawang-sawa na ako maiwan dito sa bahay. Gusto ko nang kumita uli ng pera. Hindi ako papayag, ma! Na bumalik kayo sa pagiging bayarang babae! Abay, kung ganun, edi buhayin mo kami. Ibigay mo ang mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw at huwag kang magreklamo. Eh kasi ayaw mo naman akong payagan. Kasalanan mo na yun, Luna. Ma! Parang awa mo na! Nag-aaral ako! Sinisikap ko naman ibigay ang mga pangangailangan nyo rito. Pero huwag nyo naman ako madalain ibigay ang mga hinihingi nyo. Ibinibigay ko naman, ma eh. Kapag may pera na ako eh. Pero sa ngayon, wala pa talaga akong pera, ma. Bakit ba kasi hindi ka na lang tumigil dyan sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang? Alam mo naman kailangan buhayin niya kapatid mo. Alam nyo kung hindi solusyon ang pagtigil sa pag-aaral, ma. Pero magugutom tayo dahil dyan sa lintek na pag-aaral mong yan. Ma naman! Intindihin mo naman ako! Ay, ewan ko sa'yo, Luna. Pamili ka na lang. Titigil ka sa pag-aaral at magtatrabaho na lang o magpapatuloy ka sa pag-aaral at ako magtatrabaho. Sinasabi ko sa'yo, marami akong suking mayayaman. Dahil sa sama ng loob ni Luna, pinili niyang umalis sa harapan ng kanyang ina at lumabas ng bahay. Nagliwalayo siya sa labas habang patuloy na rumaragasa ang masagyanang luha mula sa kanyang mga mata. Humahagulhol pa nga si Luna, hindi niya alam kung saan niya dadalhin ang kanyang mga paa. Patuloy lang siya sa paglalakad habang umiiyak. Hindi niya binigyan ng katiting na pansin ang mga kapitbahay niyang nakatingin sa kanya. Hindi maintindihan ni Luna kung bakit ganito kahirap ang buhay. Panginoon! Ano bang kasalanan ang nagawa ko sa inyo? Para parusahan niyo ako ng ganito. Naging mabuti naman ho akong tao. Bakit pinapahirapan niyo ako? Tuloy-tuloy lang sa paglalakad si Luna. Wala siyang lingon-lingon sa paligid, kaya hindi niya alam kung nasaan nga ba siya. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili habang nasa itaas ng daisdis ng isang bangin. Tila nagtatalo sa kanyang isipan ang mga bagay na dapat niyang gawin. Kung tatakasan na lamang ba niya ang lahat ng mga problema o kung magpapatuloy pa rin ang kanyang buhay. Nang sa ganung sitwasyon ay may narinig siyang isang tinig mula sa kanyang isipan, dahilan upang isantabi niya muna ang pinagdadalamhati. Bahay ni Lola? Anong meron sa bahay niya? Bakit ako pinapapunta ron? Hindi naman malinaw ang sinasabi ng tinig, pero batid niya ang nais nitong iparating. Basta nalaman niyang naunawaan ang mga ito, itinikta nitong magtungo raw siya sa bahay ng kanyang namayapang lola. Kaya naman, tinahak niya nga ang bahay nito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natuntun niya rin ang nasabi ng lugar. Ano ba talagang meron dito? Teka nga, bakit bukas ang mga pinto nito? Baka naman may nagtangkang magnakaw rito. Pero, ano naman ang makukuha nila rito? Wala naman siyang kagamit-gamit dito. Kinuha na rin naman namin yung iba pang maaaring mapakinabangan dito. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Sinubukan niya pang magpalingalinga para maghanap ng kasagutan. Sa gilid ng sala ay nakita niya ang isang kandila at posporo. Bakit may naiwan pala kaming kandila at posporo rito? Paano nakalusot ang mga bagay na to kay Mama? Siguradong dadamputin niya kaagad ito kung makita niya. Hindi na bale. Mabuti pa at sindihan ko na lang ito.
Ilang sandali pa muli niyang narinig ang tinig sa kanyang isipan. Sinabi nitong pumasok daw siya sa silid ng kanyang lola. Pagkarating niya roon, wala naman siyang napansing kakaiba. Gayunpaman, sandali muna siyang nanatili roon para magsiyasat. Palabas na sana siya ng silid nang muli niyang marinig ang tinig sa kanyang isipan. Sa ngayon, iniutos nitong usalin ang ilang mga kataga. Sa hindi malamang dahilan, kusa na lang sumunod ang kanyang mga labi. Matapos iyon ay nakita niya sa isang banda ang isang bagay na tila nagliliwanag. Dahil doon ay nakaramdam siya ng labis na pagkamangha. Kaya naman marahan niya itong nilapitan para sirain. Ano ang bagay na to? Ang galing naman ito. Isa kaya to sa mga sikreto ni Lola? Si Lola rin kaya ang may gawa nito? Saka paano to nangyayari? Sa tindi ng kanyang pagkamausisa, hinawakan niya ito. Ganun na lamang ang kanyang pagkataranta. Matapos itong kusang gumalaw at bigla na lamang dumikit sa kanyang mga kamay. Pilit niya pa itong pinapagbag, subalit tuluyan na itong tinanggap ng kanyang katawan. Wala siyang kaalam-alam na ito ang bagay na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang lola. Dahil sa wala naman siyang nararamdamang kakaiba, nagpasya na lamang siyang umuwi sa kanilang bahay. Bago pa man siya pumasok, sinigurado niya munang natutulog ang kanyang mama. Umaga nang magising si Luna. Mabuti naman at nagising ka na. Ano ba nangyari sa'yo kagabi? Bakit nakahandusay ka sa sahig? Saan ka ba nagpunta? Antay ako ng antay sa'yo. Akala ko kung napano ka na naman. Hindi ko alam, Ma. Nasa labas lang ako ng bahay. Basta pagka-uwi ko rito, sobrang sakit ng ulo ko. Kaya bigla na lang ako nawalan ng malay. Natumba pa ako rito sa kwarto. Ano ka mo? Napano ka ba? Hindi ko rin alam, Ma. Basta ang alam ko, nandun ako sa bahay ni Lola. Bahay ni Lola? Sinong Lola ba? Si nanay ba? Oo, Ma. Sa bahay nga ni Lola Ignacia. Ay, ano naman ang ginagawa mo ron? Saka paano ka naman napadpad doon? Hindi ko nga rin alam, pero may narinig akong tinig. Tapos ang sabi, pumunta raw ako sa bahay ni Lola. Kaya ayun, sinundan ko. Pagkarating ko naman dun, nakita ko yung isang bagay na kumikinang. Basta na lang yung pumasok sa katawan ko. Hindi ko na rin alam yung mga sumunod na pangyayari. Bigla na lang kasi yun nawala. Parang pumasok yata sa kamay ko. Ano ba naman yung mga pinagsasasabi mo, Luna? Ayun kasing sinasabi ko sa'yo. Masyado ka kasing napapagod sa pag-aaral at pagtatrabaho. Mamaya matumba ka na lang bigla sa paglalakad. Sinabi ko na kasi sa'yo na ako na yung magtatrabaho. Nagmamagaling ka pa riyan eh. Mama naman, pwede ba? Tigilan niyo na muna yung pangungulit niyo. Siya, sige na. Mabuti pa't kumain ka na muna riyan. Nagluto ako ng almusal. Almusal? Saan naman po kayo kumuha ng perang pambili ng almusal? Dumaan dito si Simeon kanina. Siyang nagbigay ng pera sa atin. Ang sabi ko, natutulog ka pa. Kaya antayin ka na lang niya. Ay, kaso babalik na lang daw siya mamaya. Ay, siya, sige na. Kumain ka na muna. May nakita ka ba sa kaldero? Teka nga, anong oras na po ba? Mag-aalas 7 na. Hala, Mama! Bakit hindi niyo ako ginising? Alas 8:30 ang klase ko eh! Dali-dali na ngang naligo ang dalaga. Sa pagmamadali, hindi na nito nagawa pang kumain ng agahan. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga taong nagkakagulo, waring patungo sa iisang direksyon. Dahil sa labis na pagtataka, tinungo niya ang mga taong nagkukumpulan. Doon ay natuklasan pala nila ang bangkay ng isang lalaki. Naku, Diyos mio, San Pedro, ang alak na tinapa! Ay, grabe. Nagsisimula ng sumalakay ang aswang. Nako, dapat tayong mag-iingat. Hindi ba yung adik na si Kaloy? Hindi ba yan yung walang hiyang humalay kay Luna?
Ay, oo, siya nga yan. Ay, teka. O hindi ba? Si Luna yun, oh? Napabaling naman sila ng tingin sa babaeng si Luna. Ayan, Luna. Pinarusahan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa'yo. Abay, dapat lang yun sa kanya. Dapat nga isunod pa yung isang natitira. Ay, nako, tama lang yan. Hindi naman nagawang makatugon ni Luna. Sa halip, nakatitig lamang siya sa bangkay ng lalaki. Nagigitla na may halong pandidiri sa kanyang nadarama. Nang maalala ni Luna na malilate na pala siya, isinantabi niya muna ang kanyang ginagawang pakikipag-usisa. Matapos ang klase niya para sa araw na yun, nagtugo na siya sa bago niyang trabaho bilang isang cashier sa isang karinderya. Dahil sa natural niyang ganda, lalo pang dinumog ng mga tao ang kanyang pinagtatrabahuhan. Dinoble na rin tuloy ang kanilang mga trabaho at ang mga nilulutong ulam. Bunsod noon, labis na natuwa sa kanya ang amo niyang matandang dalaga. Kaya bilang kapalit sa malaking naiambag ni Luna sa kanilang negosyo, tinaasan na rin ito ang kanyang sahod. Pauwi na sana si Luna noon nang bigla siyang lapitan ng kanyang among si Aling Pilar. Luna, Ano po yun, Aling Pilar? hindi ba sabi mo naghahanap ng trabaho ang mama mo? Opo, Aling Pilar. Marunong ba siya magluto? Abay, syempre naman po. Sa katunayan nga po, isa po siya sa nakilala kong pinakamasarap magluto. Halos kasing sarap niyo na rin po siya magluto. Talaga ba? Kung ganun pala, pwede niya na akong tulungan dito sa kusina. Wow! Talaga po? Oo naman. Kaso lang po, Aling Pilar, maliit pa po yung kapatid ko eh. Wala po kasi ibang magpapantay ron kapag nagtrabaho po si Mama. Yun lang ba? Pwede naman niya sigurong dalhin dito yung kapatid mo. Subukan na lang nating pagpalit-palitan ng pag-aalaga sa kanya. Total, mahilig rin naman ako mag-alaga ng bata. Naku, maraming salamat po talaga, Aling Pilar. Hulog po kayo ng langit. Sige po, sasabihin ko po agad sa kanya mamaya kapag nakauwi na ako sa bahay. Hamo, sige na. Mukhang nandyan na yata ang sundo mong si Simeon. Ay, grabe, napakasweet talaga ng lalaking yan. Kaya kung ako sa'yo, abay, huwag mo nang pakawalan. Kaya nga po, Aling Pilar eh. Sige po pala, at mauna na po ako sa inyo. Maraming salamat po ulit. Oo, mag-iingat kayo. Sa kabila ng mga kaganapan, patuloy pa rin sa pagtsatsaga ang kanyang nobyong si Simeon. Pinangako pa nito na handa siyang tanggapin at panagutan maging ang bunga ng paglalapastangan sa dalaga. Pagkarating sa bahay, masayang sinabi ni Luna sa kanyang ina ang magandang balita. Talaga ba, anak? Naku, sobrang bait naman pala niyang amo mo. Yung matandang dalaga na yan. Kaya nga, Mama, mabuti na lang at nakapasok ako ron. Pwede ka na nga raw magsimula bukas. Abay, oo. At gagalingan ko ron, anak. Ay, hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ito. Babawi ako sa iyo at sa kapatid mo. Pangako. Pipilitin ko na unti-unting magbago. Sus, ayun ka na naman, Ma. Puro ka na naman pangako. Abay, oo nga. Last na talaga to. Matutulog na sana noon si Luna, subalit nakarinig ito ng mga pagkaluskus sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Doon ay napasapo siya sa kanyang tiyan na nagkaroon na ng bahagyang pagkaumbok. Ilang buwan na rin kasi ang lumilipas simula ang nasabi ng pangahalay sa kanya. Bagay na nabuo na nga sa kanyang sinapupunan. Kitang-kita niya kung paano buksan ng isang kahindik-hindik na nilalang ang bintana sa kanyang harapan nang bigla namang pumasok ang isang parang pinaghalong mukha ng paniki at aso na kulay itim. Ito ang alagang sigbin ng kanyang Lola Ignacia. Buhat nang makuha niya ang binhi ng sigbin sa bahay ng kanyang lola, napasa kanya na ang sigbin na ito. Walang sino man ang nagagawang magtuklas, hindi lamang pala isang ordinaryong mangkukulam ang kanyang Lola Ignacia dahil isa pala itong sigbinang mangkukulam. Isang mangkukulam
na nag-aalaga ng isang matalino at mapanganib na sigbin. Ito rin mismo ang sigbin na nagkusang pumatay sa adik na si Kaloy, ang ikalawa sa mga humalay kay Luna. Ang una kasing adik na rapist na napatay ay napas lang ng kanyang nobyong si Simeon. Nang makakuha ito ng magandang tiyempo, kaagad nitong ginawa ang kanyang mga plano. Mabuti na lamang walang sino man ang nakakita sa kanyang mga nagawa. Sa tindi ng kanyang galit, pinutol niya ang ari nito matapos gilitan sa liig. Inilihim ito ni Simeon ang mga bagay na ito kay Luna. Hinimas ni Luna ang kanyang alagang sigbin, sabay na kinausap niya rin ito. Ano? Anong sabi mo? Pinatay mo na ang ikatlo sa mga lalaking humalay sa akin? Hindi ba sinabi ko sa'yong hintayin na lang natin siyang mamatay na kusa? Hindi ba sinabi mong may malubha siyang karamdaman? Bakit mo siya pinatay? Muling tumugon sa kanyang isipan ang kanyang alaga. Ay, naku ka talaga. Hindi ako naniniwala sa'yong aksidente lang ang lahat. Sinadya mo lang kamo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka talaga marunong sumunod sa akin. Anak, may kausap ka ba riyan? Tinatawag mo ba ako? Wala, Nay. May binabasa lang ho ako rito. Sige na ho. Matulog na kayo riyan. Ilang buwan pa ang lumipas. Tuluyan na ring naipanganak ni Luna ang isang sanggol na lalaki. Kahit pabunga ito ng paglapastangan, tinanggap nila ito ng buong buo. Para sa kanila, walang kasalanan ang bata. Samantala, nagpatuloy naman si Aling Binilda at Luna sa kanilang pagtatrabaho sa nasabi ng karinderya. Mahirap man, pero pilit nilang pinagtulungan ang lahat ng mga gawain at pag-aalaga sa bata. Mabuti na lang talaga. Sobrang bait din ng kanilang among matandang dalaga, kaya kahit paano, tumutulong din ito sa kanila. Dahil sa tindi ng sakripisyo at pagsisikap ni na Simeon at Luna, nagawa nilang pareha ang makapagtapos ng kolehiyo. Mula roon, nagpatuloy din ang kanilang pag-iibigan hanggang sa nauwi sa kanilang pag-iisang dibdib. Happy Valentine's Day. 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 Day.